Ako si John Harrington, 58 taong gulang, may-ari ng isang nangungunang kumpanya sa paggawa ng mga medikal na kagamitan sa Amerika. Mayroon akong sapat na pera upang bilhin ang buong ospital, ngunit hindi ko kailanman naisipang gawin iyon dahil ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa Amerika ang pinakamahusay sa mundo. Ito, sa huli, ang pinaniniwalaan ko. Isang umaga, lumilipad ako sakay ng aking pribadong eroplano mula New York patungo sa isang kumperensya sa Singapore. Maayos ang lahat ayon sa plano hanggang sa nag-anunsyo ang piloto nang may takot na may problema sa sistema ng makina at kailangan naming mag-emergency landing sa pinakamalapit na paliparan, Ninoy Aquino International Airport, Maynila, Pilipinas. Pilipinas? Bulong ko sa sarili habang nakatingin sa labas ng bintana, nakikita ang kumikinang na ilaw ng isang hindi pamilyar na lungsod. Narinig ko ang pangalan nito mula sa mga kaibigan kong negosyante na gustong magbakasyon doon, sinasabi na may magagandang puting buhangin na dalampasigan, masarap na pagkain at maasikaso ang mga tao. Ngunit ang pangangalagang medikal? Tumawa ako sa isip ko. Ang isang developing country na tulad nito ay tiyak na mayroon lamang mga albularyo at halamang gamot. Walang paraan na maihahambing ito sa mga ospital na may pandaigdigang antas sa Amerika. Bahagyang yumanig ang eroplano bago lumapag. Mahigpit kong hinawakan ang armrest, mabilis ang tibok ng puso ko dahil sa pag-aalala sa oras isang mahalagang pulong ang naghihintay sa Singapore. Kung masyado akong maantala sa Pilipinas, maaaring mabigo ang 100 milyong deal. Bumukas ang pinto ng eroplano. Ang mainit, mahalumigmig na hangin ay pumasok kasabay ng amoy ng ihaw-ihaw na sinamahan ng amoy ng bagong patak na ulan na lumulutang sa hangin. Sumimangot ako, hindi ko gusto ang amoy. Malakas ang sigaw ng mga opisyal sa Tagalog, tila magulo, ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpatahimik sa akin. Isang grupo ng mga opisyal ng paliparan ang mabilis na tumakbo palapit sa amin. Nakasuot sila ng malinis na asul na polo, nakangiti, at bumati sa malinaw na Ingles, "Welcome po sa NAIA. Handa kaming alagaan kayo ng buo." Isa sa kanila, isang lalaking nasa edad 40, ay nagpakilala bilang pinuno ng espesyal na team para sa mga emergency landing. Siya ay nagsasalita ng Ingles na may purong American accent. "Nagtrabaho po ako sa John F. Kennedy International Airport sa loob ng 10 taon, sir. Huwag po kayong mag-alala." Hindi ako makapaniwala sa narinig ko ang isang paliparan sa Asia ay may team na nagsasalita ng ganito kahusay na Ingles. Isang dekuryenteng golf cart ang naghihintay na may pangalan ko. Sinamahan nila ako at ang mga crew sa isang VIP lane. Natapos ang immigration sa loob ng wala pang 10 minuto. Habang naglalakad, tumingin ako sa paligid. Ang paliparan ay mas malaki at mas malinis kaysa inaasahan ko. Ang sahig na marmol ay makintab. Ang ilaw ay malambot at maliwanag. Ang mga karatula ay nasa maraming wika, kabilang ang Ingles at Sino. Ngunit nagreklamo pa rin ako sa isip ko. Masyadong maraming tao, ang amoy ng pagkain ay lumulutang at mukhang hindi organisado tulad ng mga paliparan sa Amerika. Napansin ng isang opisyal ang pagsimangot ko, kaya ngumiti siya at nagtanong, "Pagod po ba kayo? Mayroon kaming VIP lounge na may libreng hilot service para sa mga emergency passenger." Hilot? Tumawa ako sa isip ko. Ito na, Pilipinas ang bansa ng turismo, hindi para sa seryosong negosyo. Tumanggi ako ng magalang, "Salamat po, ngunit gusto ko lang mag-check-in sa isang kalapit na hotel at lumipad bukas." Ngunit biglang, hindi na naman tumibok ang puso ko ng tama. Isang matalim na sakit ang tumama sa kaliwang dibdib ko. Naranasan ko na ito dati, sinabi ng doktor sa Amerika na ito ay dahil sa stress. Kailangan kong magpahinga. Ngunit wala akong oras. Yumuko ako at huminga ng malalim. "Sir, okay po ba kayo?" Mabilis na tanong ng opisyal ng may pag-aalala. Ikinaway niya ang kamay upang tawagin ang isang ambulansya na nakaparada malapit. Ang malinis na puting ambulansya ay binuksan ang siren ng mahina at mabilis akong dinala sa ospital malapit sa paliparan. Habang papunta, matindi ang traffic na parang dagat ng mga jeepney. Nagreklamo ako, "Tingnan mo ang mga kalsadang ito. Kung inatake ako rito, walang makakatulong sa oras." Ngunit ngumiti ang driver ng ambulansya at nagsalita, "Huwag po kayong mag-alala, mayroon kaming espesyal na emergency lane." May sinabi siya sa radio sa Tagalog. Agad-agad, 2 motorsiklo ng pulis ang lumitaw sa harap, nililinis ang daan para sa amin. Mabilis na tumabi ang ibang mga sasakyan nang hindi kinakailangang bumusina ng malakas.
napaawang ang bibig ko. Sa Amerika, kahit ang ambulansya ng mga mayayaman ay mas matagal na stuck kaysa rito. Ang amoy ng gulong na sinamahan ng amoy ng bagong patak na ulan ay pumasok sa sasakyan. Ramdam ko ang halumigmig sa balat ko, ngunit ang puso ko ay nagsimulang kumalma dahil sa bilis ng tulong. Dumating kami sa ospital sa wala pang 10 minuto. Ang pangalan ng ospital, St. Luke's Medical Center, Global City. Ang neon sign ay maliwanag, ang gusali ay matangkad at moderno. Agad akong dinala sa emergency room. Isang nurse ang ngumiti ng magiliw, nagsasalita ng matatas na Ingles. "Huwag po kayong mag-alala, sir. Titingnan po namin ng detalyado." Isang doktor ang lumapit, nakasuot ng malinis na puting gown at may hawak na tablet. Nagpakilala siya bilang isang cardiologist. "Ako po si Dr. Manuel Alcaraz. Sumasakit po ba ang dibdib ninyo?" Agad po naming titingnan ang electrocardiogram at x-ray. Tumingin ako sa paligid. Ang ER ay malinis, ang mga kagamitan ay mukhang moderno, ngunit nagdududa pa rin ako. "Mayroon po ba kayong pinakabagong modelo ng MRE rito o kailangan pa akong ipadala sa Amerika?" Ngumiti ang doktor. "Opo, mayroon po. At mas maganda pa sa ginagamit sa Amerika dahil taon-taon po kaming nag-update." Binuksan niya ang tablet at ipinakita ang real-time na graph ng puso ko. "Tingnan po ninyo, sir. Bahagyang hindi regular ang tibok ng puso ninyo, ngunit hindi naman malala. Bibigyan po namin kayo ng blood thinner at magpahinga po kayo rito ng isang gabi." Humiga ako sa malambot na kama. Ramdam ang malamig na bedsheet. Ang mahinang amoy ng disinfectant ay lumulutang sa hangin. Isang nurse ang nagdala ng mainit na salabat at inalok ako. "Inumin po ninyo ito. Nakaka-relax po." "Salabat na naman?" sabi ko sa isip ko. Ngunit uminom ako at nakaramdam ng kakaibang ginhawa. Unti-unting nawala ang sakit. Nang gabing iyon, inisip ko ang pulong sa Singapore. Maaaring mabigo ang mahalagang deal. Ngunit ang nagpagulo sa akin ay, bakit napakabilis at organisado ng lahat dito? Hindi ba ang Pilipinas ay isang atrasadong bansa? Tulad ng akala ko, maaga akong nagising dahil sa tunog ng kampana ng simbahan mula sa malayo na sinamahan ng huni ng mga ibon. Ang sikat ng araw ay tumagos sa bintana ng ospital. Pumasok si Dr. Alcaraz na nakangiti ng malawak. "Sir, maayos po na kayo. Maaari po na kayong lumipad, ngunit inirerekomenda po namin na magpahinga po kayo rito ng 2003 araw para sa mas detalyadong check-up." Umiling ako. Hindi po maaari. May mahalaga akong appointment. Ngunit sa isip ko, nagsimula na akong magduda. Marahil mayroong higit pa sa Pilipinas na hindi ko alam. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Anong kabaliwan ang nangyayari? Matapos ang unang gabi ko sa ospital, nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Ang pribadong kwarto ay mas malawak kaysa sa inaasahan ko. Ang kama ay malambot, parang 5-star hotel. Ang malaking bintana ay nakabukas. Kita ang luntiang hardin sa ibaba. Ang mga puno at damo ay umaalaw sa ihip ng hangin. Ang huni ng mga maya ay pumasok sa kwarto na sinamahan ng mahinang amoy ng sampagita na nakalagay sa tabi ng kama. Ang parehong nurse ay pumasok na nakangiti ng magiliw, may dalang tray ng almusal. "Good morning po, sir. Ngayon po, mayroon tayong arroz caldo na may sariwang gulay at freshly squeezed na fruit juice. Nakakabuti po sa puso." Tiningnan ko ang pagkain sa tray, makapal na lugaw na mabango, may spring onion at half-boiled egg. Mukha itong simple ngunit nakakatakam. "Ganyan po ba ang pagkain ng ospital dito araw-araw?" tanong ko. Mahina siyang tumawa. "Opo, sir. Dinisenyo po namin ang menu para sa bawat pasyente gamit ang genetic data at blood sugar level. Kung anong lasa po ang gusto ninyo, sabihin po lang." "Genetic?" Sumimangot ako. Mukhang masyadong high-tech para sa isang ospital sa Pilipinas. Sumubo ako ng lugaw. Ang lasa ay balanse, hindi masyadong maalat o matabang. Ang itlog ay luto ng tama, ang orange juice ay tamang-tama ang asim at tamis. Naubos ko ang lahat nang hindi ko napapansin. Pumasok si Dr. Alcaraz, may hawak na tablet. "Kumusta po ang tulog ninyo? Lumabas na po ang blood test ninyo. Mataas po ng kaunti ang cholesterol level, ngunit aayusin po namin ang inyong gamot." Umupo siya sa tabi ng kama at binuksan ang screen, nagpapakita ng 3D graph ng puso ko. "Tingnan po ninyo. Ito po ang model ng puso ninyo mula sa MRI kagabi. Ang problema po ay may bahagyang bara sa ugat. Gagamit po kami ng balloon para i-expand ang ugat. Hindi na po kailangan ng malaking operasyon."
Napaawang ang bibig ko. Ang balon para i-expand ang ugat? Kaya po bang gawin iyon dito? Napakamahal po ng ganyang kagamitan. Ngumiti ang doktor. Aba, opo. Mayroon po kaming pinakamodernong cardiac catheterization laboratory sa Southeast Asia. Ang survival rate po ay mas mataas sa 95%. Nagduda pa rin ako. Gumawa ako ng angioplasty sa ospital sa New York. Ang gastos ay halos $100,000. Magkano po ang gastos dito? Mga $20,000 po. Kasama na ang kwarto at gamot. Sagot niya ng walang emosyon. 20,000? Muntik na akong mabulunan sa orange juice. Masyado bang mura iyon? O baka mababa ang kalidad? Umiling ang doktor. Hindi po. Binabawasan po namin ang gastos sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga lokal na doktor at paggamit ng Artificial Intelligence, AI, para tumulong sa pag-aanalisa, binabawasan ang error at oras. Nakatulala akong nakaupo, nakatingin sa labas ng bintana. Mahaba ang pila ng mga sasakyan sa malaking kalsada sa ibaba. Ang tunog ng busina ay malakas. Ang usok ng tambutso ay lumulutang sa hangin. Tingnan po ninyo ang kalsada, napakagulo. Kung kailangan ko ng emergency surgery, aabot po ba? Muling ngumiti ang doktor. Mayroon po kaming medical helicopter na naghihintay sa bubong at isang network ng mga ambulansya na konektado sa mga traffic camera sa buong lungsod. Hindi po kami hihigit sa 15 minuto. Nagsimula akong makaramdam ng kawalan ng tiwala sa sarili. Pumunta ako para magpagamot sa Cleveland Clinic sa Amerika. Ang bayad pa lang sa ambulansya ay 1,000 na. Ngunit dito, lahat ay tila napakaayos. Nang hapong iyon, sinamahan ako ng nurse para sa karagdagang check-up. Ang CT scan room ay malawak, ang CT scanner ay bago. Ipinaliwanag ng doktor sa isang malaking screen ang 3D na larawan. Ito po ang bara sa ugat ninyo. Gagamit po kami ng self-dissolving stent na mananatili sa loob ng katawan. Hindi na po kailangan ng pangalawang operasyon. Tiningnan ko ang ilang kagamitan na mukhang luma, may bahagyang gasgas. Ang mga kagamitan po na ito ay mukhang luma. Hindi po ba ito ang pinakabagong modelo? Ngumiti ang nurse. Luma po, ngunit mahusay ang gamit. Palagi po naming inaalagaan at ang mga doktor po namin ay mas may karanasan kaysa sa mga bagong kagamitan. Naalala ko ang mga ospital sa Amerika, ang mga makina ay bago at makintab, ngunit mabilis ang pagpapalit ng mga doktor. Minsan ay nagpapagamot na parang assembly line. Nagsimula akong makaramdam ng kaibahan. Habang naghihintay ng resulta, naglakad ako sa hardin ng ospital. Ang malalaking puno ay nagbibigay ng lilim. Ang tunog ng umaagos na tubig mula sa fountain ay malambot. Ang mga kalapati ay lumilipad. May ilang pasyente na nagme-meditate sa ilalim ng puno. Ang sariwang berdeng dahon ay umaalaw sa hangin. Ang sikat ng araw ay tumagos sa mga dahon. Lumilikha ng mga batik sa damuhan. Isang matandang lalaki na nakasakay sa wheelchair ang ngumiti sa akin. Saan po kayo galing, sir? Amerika. Maikli kong sagot. Tumango siya. Masaya po akong magpagamot dito. Mabait ang mga doktor at hindi po mahal. Nagpagamot po ako sa Singapore. 3 beses po ang presyo, ngunit pareho lang po ang serbisyo. Umupo ako sa tabi niya. Sa tingin po ninyo, totoo po ba na maganda rito? Hindi po ba ito advertisement lang? Tumawa siya. Tingnan po ninyo, may cancer po ako. Gumaling po ako rito gamit ang pinakabagong gene therapy. Gene therapy? Nag-invest ako sa isang kumpanya na gumagawa nito sa Amerika, ngunit nasa trial stage pa lang ito at ang gastos ay $100,000. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking secretary sa Amerika. Sir, bigo po ang deal sa Singapore. Ang kalaban po ay nag-alok ng mas mababang presyo. Muling sumakit ang dibdib ko, ngunit hindi mula sa sakit sa puso, ito ay stress. Ang kumpanya ko ay humaharap sa kompetisyon mula sa China na gumagawa ng mas murang kagamitan. Kung matalo ako sa deal na ito, maaaring bumagsak ang stock. Ibinaba ko ang tawag at umupo, nakatingin sa kisame ng kwarto. Ang neon light ay malambot. Ang amoy ng essential oil mula sa diffuser ay lumulutang sa hangin, tumutulong upang makapag-relax. Pumasok si Dr. Alcaraz. Sir, stress po ba kayo sa trabaho? Mayroon po kaming psychologist na makakatulong. Psychologist sa ospital? Tumawa ako sa isip ko, ngunit sumubok ako. Ang psychologist ay isang babae na nasa edad 40, matatas mag-Ingles. Alam po ba ninyo, sir, na ang stress po ang pangunahing kalaban ng puso? Magsasanay po tayo ng meditation breathing
na sinamahan ng pakikinig sa tunog ng kalikasan. Binuksan niya ang sound player, tunog ng ocean waves at huni ng mga ibon. Umupo ako, ipinikit ang mata, huminga ng malalim at dahan-dahang huminga. Unti-unting natunaw ang tensyon. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Napanaginipan ko ang isang malaking puno na may malalim na ugat, nagpapalawak ng mga sanga nito at nagbibigay ng proteksyon sa lahat sa ilalim ng lilim nito. Kinaumagahan nagising ako na may sariwang pakiramdam. Ngumiti si Dr. Alcaraz, tapos na po ang angioplasty, wala po pang isang oras. Tumango ako, ngunit nagdududa pa rin ako. Marahil, nagkamali ako sa simula pa lang. Anong kabaliwan ang nangyayari? Ngayon ang araw nasa sa ilalim ako sa angioplasty para sa coronary artery. Ang operating room ay malamig, ang ilaw ay malambot at hindi masyadong maliwanag. 2 nurse ang nakangiti at tumulong sa akin na magsuot ng surgical clothes. Ang mahinang amoy ng disinfectant ay lumulutang na sinamahan ng amoy ng halamang gamot na pinasingaw mula sa air conditioner. "Mag-relax po kayo, sir," mahinang sabi ng isang nurse habang nag-inject ng anesthesia sa aking vein sa braso. Nakaramdam ako ng init na pag-agos, dahan-dahang gumalaw ang gamot na nagdulot ng isang nakaka-relax na bigat sa katawan. Pumasok si Dr. Alcaraz na nakasuot ng surgical mask kasama ang isa pang team ng 4 na doktor. Bumati sila sa Tagalog ngunit nagpalit sa Ingles nang humarap sa akin. "Magsisimula po na tayo, sir. Makakaramdam po kayo ng bahagyang hilo, ngunit hindi po masakit." Ang isang malaking screen ay nagpakita ng real-time na larawan ng aking artery. Isang manipis na catheter ang dahan-dahang ipinasok sa vein ng aking singit. Nakita ko ang balloon na lumalawak, itinutulak ang pader ng baradong artery upang lumapad. Ang self-dissolving stent ay inilabas, kumakapit ng tumpak, lahat ay maayos. Ang medical team ay nag-uusap ng mahina, sa isang mahinahon na tono, hindi nagpapanik tulad ng nakita ko sa Amerika, kung saan ang mga doktor ay nagmamadali dahil sa mahabang pila ng pasyente. "Tapos na po," sabi ni Dr. Alcaraz matapos ang 40 minuto. "Ang artery po ay bukas na ng 90%. Mabilis po kayong gagaling." Dinala ako pabalik sa kwarto, medyo hilo ngunit walang sakit. Nagdala ang nurse ng mainit na salabat. "Inumin po ninyo ito. Nakakatulong po ito sa sirkulasyon ng dugo." Ang mainit at maanghang na lasa ng salabat ay kumalat sa aking bibig. Ang amoy ay mabango. Ininom ko ang buong tasa, nakaramdam ng kakaibang ginhawa. Nang hapong iyon, nakabangon na ako at nakapaglakad. Sinamahan ako ng nurse na maglakad sa hardin muli. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumagos sa mga dahon. Ang mga bulaklak ng lotus sa lawa ay nakabuka, mapusyaw na kulay rosas. Ang mahinang hangin ay nagdala ng amoy ng bulaklak. Umupo ako sa ilalim ng isang malaking puno. Ang mga ugat ay nakalabas sa lupa, nagpapalawak ng mga sanga nito, nagbibigay ng lilim. Lumapit sa akin ang matandang lalaki na naka-wheelchair na nakausap ko kahapon. "Kumusta po ang operasyon ninyo, sir?" "Napakaganda," tapat kong sagot. "Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko." Tumango siya. "Dito po, hindi iniiwan ng mga doktor ang pasyente. Pagkatapos po ng operasyon, mayroon pa ring cardiac rehabilitation program gamit ang mga exercise machine na inaayos ayon sa real-time na tibok ng puso ninyo. Naalala ko ang ospital sa Amerika pagkatapos ng operasyon, pinapauwi ka kaagad at pinapa-follow up ka ng 1 beses sa 1 buwan. Inaalagaan po nila ng matagal dito?" "Opo. At libre po, para sa mga inpatient." Ngumiti siya. "Naniniwala po kami na ang paggaling ay hindi lamang surgery, kundi rehabilitation din ng isip." "Isip?" Sumimangot ako. Akala ko, ang medisina ay purong agham, walang kinalaman sa espiritual. Nang gabing iyon, dinala ako ng rehabilitation team sa gym. Ang kwarto ay malawak, maliwanag, at puno ng natural na ilaw. Ang treadmill ay konektado sa mga sensor ng heart rate. Ipinakita ng screen ang live graph ng puso ko. "Dahan-dahan po tayong magsimula," sabi ng rehab coach, isang malaki at nakangiting binata. "Aayusin po namin ang bilis na angkop para sa inyo." Naglakad ako ng dahan-dahan sa treadmill. Ang pawis ay lumabas, ngunit hindi ako masyadong napagod. Ang screen ay nag-alerto ng mahina kapag masyadong mataas ang heart rate. "Magpahinga po, uminom po muna ng tubig." Habang nagpapahinga, nagpatugtog ang coach ng mahinang musikang Filipino, isang magandang tunog ng flute. "Ito po ay music therapy. Nakakatulong po ito upang mabawasan ang stress." Tumawa ako sa isip ko.
Ngunit nakinig ako ng ilang sandali at nakaramdam ng tunay na kapayapaan sa puso. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng email mula sa kumpanyang kalaban. Nanalo sila sa deal sa Singapore. Bumagsak ang stock ng 10%. Muli akong nakaramdam ng sakit sa dibdib, ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na dumating si Dr. Alcaraz sa loob ng 5 minuto. Stress po na naman kayo? Bibigyan po namin kayo ng gamot laban sa stress at mag-uusap po tayo. Umupo siya sa tabi ng kama. Napakahalaga po ba ng trabaho na iyan? Bumuntong hininga ako. Ang kumpanya ko po ay gumagawa ng medical equipment. Kung matalo kami sa kalaban, maaari po kaming malugi. Tumango ang doktor. Alam po ba ninyo, sir? Dito po, mayroon kaming research center na nakikipagtulungan sa mga banyagang kumpanya. Gumagawa po kami ng murang stent ngunit mataas ang kalidad. Export po namin sa buong mundo. Nanlaki ang mata ko. Totoo po? Akala ko po, nag-import lang po ang Pilipinas. Hindi po. Kami po ang gumagawa niyan gamit ang AI para i-analisa ang datos ng milyon-milyong pasyente, binabawasan ang gastos, ngunit pinapataas ang efficiency. Nakatulala akong nakaupo, nakatingin sa labas ng bintana. Ang sinag ng buwan ay tumagos sa bintana. Ang mga puno sa labas ay umaalaw sa hangin. Ang mga dahon ay lumilikha ng tunog na kaluskos. Kinaumagahan, nagpasya akong kansilahin ang flight pabalik sa Amerika. Magpapahinga po ako rito ng 1 linggo para lubos na gumaling. Ngumiti ang doktor. Mabuti po, ipapakilala po namin sa inyo ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan po namin ng mas malalim. Habang naghihintay sa sasakyan, tumingin ako sa labas. Nakikita ang mahabang pila ng traffic muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagreklamo. Nagsimula akong makita na sa gitna ng kaguluhan, mayroong isang sistema na tahimik na gumagana. Dinala ako ng sasakyan ng ospital sa National Heart Center. Isang matangkad, modernong gusali. Sa loob, punong-puno ng mga researcher na nakasuot ng gown na abala sa paglalakad. Ang pinuno ng center ay bumati sa akin. Welcome po. Gumagawa po kami ng AI na maghuhula ng sakit sa puso ng maaga gamit ang datos mula sa mga pasyente sa buong bansa. Dinala niya ako sa control room. Isang malaking screen ang nagpakita ng mapa ng Pilipinas. Ang mga kumikislap na pulang tuldok ay nagpapahiwatig ng mga lugar na may panganib. Inaalerto po namin ang mga lokal na ospital ng maaga. Nabawasan po ang mortality rate ng 30%. Napaawang ang bibig ko. Sa Amerika, ang ganitong sistema ay nasa trial stage pa lang at napakamahal. Bakit po ninyo nagagawa iyan? Tanong ko. Dahil po nakasentro kami sa pasyente, hindi sa kita, sagot niya. Ang gobyerno po ay nag-invest sa edukasyon ng mga doktor. Nagsasanay po kami ng 10,000 doktor taon-taon. Umalis ako sa center na may pakiramdam ng pagkalito. Akala ko, ang Pilipinas ay atrasado, ngunit mayroon silang teknolohiya na hindi pa naaabot ng Amerika. Pabalik sa ospital, matindi ang traffic. Ngunit may isang ambulansya na nagbukas ng siren at mabilis na tumabi ang lahat ng sasakyan. Ngumiti ako sa isip ko. Ang sistema ay mukhang magulo, ngunit may nakatagong kaayusan. Nang gabing iyon, umupo ako sa ilalim ng puno sa hardin ng ospital muli. Ang kandila mula sa maliit na Niño Shrine ay nagbigay ng malambot na ilaw. Ang mahinang amoy ng incense ay lumulutang. May ilang pasyente na nagdarasal ng mahina. Ipinikit ko ang mata ko, huminga ng malalim, at nakaramdam ng kapayapaan na hindi ko naranasan sa New York. Marahil, nagkamali ako sa simula pa lang, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Matapos kansilahin ang flight ko, nagsimula akong magsiyasat sa ospital ng seryoso. Sa unang araw ng rehabilitation, dinala ako ng medical team sa isang maliit na conference room. Sa loob, may malaking screen na nagpapakita ng datos ng milyon-milyong pasyente. Ang makulay na graph ay umiikot na parang sci-fi movie. Ito po ang AI system po namin. Paliwanag ni Dr. Alcaraz habang hinahawakan ang screen. Inaanalisa po nito ang datos mula sa mga wearable heart rate monitor ng mga pasyente sa buong bansa. Hinuhulaan po ang heart attack 72 oras ng maaga. Nanlaki ang mata ko. Sa Amerika, sinimulan pa lang ng kumpanya ko ang katulad na project, ngunit may problema pa sa data privacy. Ngumiti siya. Dito po, mayroon kaming mahigpit na data protection law, ngunit pumapayag po ang mga pasyente na ibahagi ang datos dahil nakikita po nila ang benepisyo. Ang resulta po ay, ang rescue rate ay tumaas ng 40%. Ang screen ay nag-zoom sa isang lugar sa Maynila.
Isang lalaki na nasa edad 50 ang naglalakad sa bahay. Ang heart rate graph ay kumirot. Agad na nagpadala ng alert ang sistema sa kalapit na ospital. Umalis ang ambulansya sa loob ng 3 minuto. Tingnan po ninyo, turo ng doktor. Kagabi lang po ito. Ang pasyenteng ito po ay naligtas dahil sa AI. Nakatulala akong nakaupo, nakaramdam ng lamig kahit mainit ang hangin sa kwarto. Ang mabangong amoy ng Filipino coffee mula sa tasa sa mesa ay lumulutang na sinamahan ng amoy ng bagong papel mula sa mga dokumento. Nang hapong iyon, dinala nila ako sa research lab. Sa loob, punong-puno ng mga siyentista na nakasuot ng salamin na abala sa paglalakad. Ang 3D printer ay gumagawa ng maliliit na heart stent mula sa biomaterial. Nagpiprint po kami ng personalized stent, paliwanag ng pinuno ng lab, isang babae. Ginagamit po namin ang scan data ng artery ninyo. Matutunaw po ito sa loob ng katawan sa loob ng 6 na buwan, hindi na po kailangan ng pangalawang operasyon. Kinuha ko ang sample stent. Ito ay manipis na parang sinulid ngunit matibay. Magkano po? 1,000 po bawat isa. Nag-export po rin kami sa Europa, sagot niya. 1,000? Ang kumpanya ko ay nagbebenta ng 10,000. Nagsimula akong makaramdam ng pagyanig sa dibdib ko, hindi mula sa sakit kundi mula sa gulat. Nang gabing iyon habang naglalakad sa hardin, nakita ko ang isang grupo ng mga pasyente na nakaupo sa paligid sa ilalim ng puno ng lotus. Ang nurse ay nagtuturo ng mahinang yoga, ang dahan-dahang galaw ay sinamahan ng malalim na paghinga. Ang tunog ng mga dahon ay lumilikha ng kaluskos. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng bulaklak. Makikisali po ba kayo, sir? Tanong ng nurse. Ngumiti ako at tumanggi, ngunit nanood ako mula sa malayo. Isang pasyente, isang matandang lalaki, ang ngumiti ng malawak habang iniuunat ang braso. Ginagawa po namin ito araw-araw pagkatapos ng heart surgery. Mas malakas po ako ngayon. Naalala ko ang sarili ko sa Amerika. Pagkatapos ng operasyon, pinapauwi lang ako at pinapainom ng gamot. Walang ganitong rehab program. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa asawa ko sa Amerika. John, nasaan ka? Bakit hindi ka umuwi? Ang stock ng kumpanya ay bumagsak ng malala. Bumuntong hininga ako. Nagpapagaling ako rito, mas mahusay kaysa sa inaakala mo. Tumawa siya ng mapanukso. Pilipinas? Baliw ka na ba? Ibinaba ko ang tawag at tumingin sa buwan. Ang huni ng mga cricket ay malakas mula sa mga palumpong. Ang sinag ng buwan ay nagpapakinang sa mga dahon ng pilak. Kinabukasan, sinamahan ako ni Dr. Alcaraz na bumisita sa pediatric department. Ang ospital ay may hiwalay na wing para sa mga batang may sakit sa puso mula sa kapanganakan. Ang kwarto ay pinalamutian ng makulay na cartoon na larawan sa dingding. Ang mga bata ay tumatakbo at naglalaro ng nakangiti. Libre po naming ginagamot ang mga bata, paliwanag niya. Gumagamit po kami ng pera mula sa fund at donation. Isang maliit na batang babae ang tumakbo palapit sa akin. Nag-abot ng laruang elepante. Tito, laro po tayo. Kinuha ko ang laruan, ramdam ang lambot ng tela, ang mahinang amoy ng detergent. Naoperahan po ako sa puso? Tumango siya. Napakagaling po ng doktor. Ngayon po, kaya ko nang tumakbo. Tumingin ako sa paligid, nakikita ang mga magulang ng mga bata na nakangiti ng may ginhawa. Walang malulungkot na mukha tulad ng nakita ko sa mga ospital sa Amerika kung saan ang gastos sa paggamot sa congenital heart defect ay maaaring umabot sa $1,000,000. Bakit po libre? Tanong ko sa doktor. Dahil po ang mga bata ang kinabukasan. Kung mahirap po ang mga magulang, tutulungan po namin sila upang hindi po gumuho ang pamilya. Naalala ko ang sarili kong kumpanya na tumanggi sa murang health insurance dahil sa takot na mabawasan ang kita. Nang hapong iyon, sumali ako sa group therapy session. Ang mga pasyente ng puso ay nakaupo sa paligid, nagbabahagi ng kanilang mga kwento. Ang nurse ay nakikinig ng mabuti, hindi nang huhusga. Isang lalaki ang nagkuwento. Na-stress po ako sa trabaho hanggang sa na-heart attack ako. Dito po, tinuruan po nila akong bitawan iyon. Itinaas ko ang kamay ko, nagkuwento tungkol sa kumpanya ko, sa bumabagsak na stock, sa pressure. Lahat ay tahimik na nakinig. Pagkatapos ay nagbigay ng mahinang payo. Subukan po ninyong tingnan ulit. Ang pera po ay hindi lahat. Naramdaman ko ang pagluha. Ang sikat ng araw sa gabi ay tumagos sa bintana, nagbigay ng kulay kahel na init. Nang gabing iyon, bumalik muli ang sakit, ngunit sa pagkakataong ito, matindi. Ang dibdib ko ay sumikip, hindi ako makahinga.
Agad kong pinindot ang emergency button. Mabilis na dumating ang emergency team sa loob ng 2 minuto. Tumakbo si Dr. Alcaraz sa harap. Acute heart attack po. Gagamitin po natin ang defibrillator. Humiga ako sa kama, ramdam ang malamig na electric pad na nakakabit sa dibdib ko. Ang tunog ng mga kagamitan ay beep 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 ng malakas. Ang amoy ng ozone mula sa defibrillator ay lumulutang ng malinaw. Malakas ang boses ng doktor. Isang electric shock ang dumaloy sa katawan ko. Kuminang ako, nawala ang sakit. Naligtas po na tayo. Bumuntong hininga ang doktor ng may ginhawa. Barado po ang ugat. Agad po nating tutunawin. Nakatingin ako sa kisame, umiikot. Ang malabong ilaw. Ang mukha ng medical team ay puno ng pag-aalala. Salamat po, bulong ko. Ngumiti ang doktor. Nandito po kami para sa inyo. Nang gabing iyon, inisip ko ang buhay ko, ang kumpanya, ang pera lahat ay tila walang kabuluhan. Halos mamatay ako, ngunit nailigtas ako rito ng may bilis at dedikasyon. Kinaumagahan, nagising ako. Ang sikat ng araw ay tumagos. Ang mga lotus sa lawa ay bukas na. Ang mabangong amoy ay lumulutang sa hangin. Alam ko na kung ano ang kailangan kong gawin. Paanong nangyari ito? Matapos ang acute heart attack, dinala ako sa ICU. Ang kwarto ay malawak at maliwanag. Ang malaking bintana ay nagpapakita ng maliwanag na kalangitan. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumama sa makintab na sahig na marmol. Ang heart rate monitor ay beep 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 ng regular, parang awit ng buhay na bumalik. Ang amoy ng disinfectant ay sinamahan ng amoy ng sariwang bulaklak na pinalitan ng nurse araw-araw. Pumasok si Dr. Alcaraz na may hawak na tasa ng mainit na herbal tea. Maayos po ang paggaling ninyo, sir. Natunaw po na ang clot. Hinawakan ko ang kamay niya. Salamat po sa pagligtas ng buhay ko. Ngumiti siya ng magiliw. Tungkulin po namin, ngunit kailangan po ninyong baguhin ang lifestyle ninyo. Masyado po kayong stress sa trabaho. Naalala ko ang kumpanya ko sa Amerika. Ang daan-daang email na naghihintay. Ang stock na hindi tumitigil sa pagbagsak. Kinuha ko ang telepono ko. Tumawag ang secretary. Sir, may emergency board meeting. Gusto po nilang bumalik po kayo para ayusin. Bumuntong hininga ako. Sabihin mo sa kanila na nagpapagaling ako. Tahimik siya sandali. Nasa Pilipinas po kayo? Bakit hindi po kayo bumalik sa Mayo Clinic? Ibinaba ko ang tawag, tumingin sa labas ng bintana. Ang mga sasakyan ay abala sa pagtakbo sa malaking kalsada. Ang tunog ng busina ay malakas, ngunit sa malayo, nakikita ko ang isang gintong dome na kumikinang sa sikat ng araw. Nagdala ang nurse ng almusal lugaw na may sariwang gulay at sariwang buko juice. Low sodium po na menu, sabi niya. Dinisenyo po mula sa genetic data ninyo. Sumubo ako ng lugaw. Ang lasa ay balanse, matamis mula sa natural na gulay. Genetic na naman? Tumawa siya. Opo. Kahapon po, nag-blood test po kami ulit. Ang resulta po ay mabagal po kayong mag-metabolize ng sodium, kaya inayos po namin ang menu. Sa Amerika, ang genetic testing ay napakamahal. Dito, kasama sa bayad sa ospital. Nang hapong iyon, dinala ako ng rehab team sa physical therapy room. Ang kwarto ay katabi ng luntiang hardin. Ang mga exercise machine ay nakahanay. Ang screen ay nagpakita ng virtual reality na larawan. Ngayon po, gagamit po tayo ng VR, sabi ng coach habang isinusuot sa akin ang headset. Maglalakad po kayo sa dalampasigan, ngunit sa totoo po, naglalakad po kayo sa treadmill. Isuot ko ang headset. Nakita ko ang puting buhangin, ang asul na dagat. Ang alon ay humahampas. Ang huni ng mga seagull ay malakas. Ang malamig na hangin sa dagat ay humihip kahit ang air conditioner lang ang humihip sa kwarto. Naglakad ako ng dahan-dahan. Ang aking mga paa ay tumama sa malambot na sahig ng treadmill, ngunit sa headset, pakiramdam ko ay tumatapak ako sa mainit na buhangin. Ang AI ay nag-ayos ng bilis ayon sa heart rate ko. Dahan-dahan po. Bahagyang mataas po ang puso ninyo. Makalipas ang 40 minuto, tinanggal ko ang headset. Pawisan ako, ngunit hindi masyadong napagod. Nakakatulong po ba talaga ito sa paggaling? Tumango ang coach. Opo. Gusto po ng mga pasyente dahil masaya po at naaayos po ito ayon sa totoong katawan. Binabawasan ang readmission rate ng 50%. Umupo ako at nagpahinga. Nakatingin sa isang batang lalaki sa katabing kuwarto. Nakasuot din siya ng headset, naglalakad sa cartoon forest nang nakangiti ng malawak. Ang saya po, ang bata ay may congenital heart disease. Naalala ko ang anak kong babae sa Amerika.
na hindi ko nabibigyan ng oras para makipaglaro. Nang gabing iyon, sinamahan ako ni Dr. Alcaraz na bumisita sa Medical AI Center, isang hiwalay, modernong gusali. Sa loob, punong-puno ng malamig na server. Ang mga siyentista ay nakaupo sa harap ng mga computer. Ito po ang utak ng sistema, turo niya sa malaking screen. Ang AI po ay natuto mula sa datos ng 5 milyong pasyente. Tumutulong po upang ma-diagnose ang mga bihirang sakit ng mas tumpak kaysa sa mga doktor ng 20%. Isang example ang lumabas sa screen, nagpapakita ng X-ray ng baga. Ito po ay early stage lung cancer. Nakita po ng AI bago pa lumabas ang sintomas. Nanlaki ang mata ko. Ang kumpanya ko ay nag-alok ng katulad na sistema sa mga ospital sa Amerika, ngunit masyado po itong mahal kaya tumanggi sila. Ngumiti siya. Dito po, suportado po kami ng gobyerno. Kami po ang gumagawa niyan, binabawasan ang gastos ng 90%. Tumingin ako sa paligid. Nakikita ang medical team na nagpupulong sa pamamagitan ng video call kasama ang mga doktor sa kanayunan. Ang screen ay nahati sa maraming channel. Nagpapadala po kami ng virtual specialist sa buong bansa. Hindi po na kailangang ilipat ang mga pasyente. Ang amoy ng kape mula sa automatic coffee machine ay lumulutang. Ang tunog ng keyboard ay clack-clack-clack ng mahina. Nang gabing iyon, umupo ako ng mag-isa sa kwarto. Ang stress mula sa kumpanya ay bumagsak ang stock ng 5%. Ang board ay nagbanta na papalitan ako bilang CEO. Pinindot ko ang nurse call button. Pumasok ang psychologist. Hindi po kayo makatulog, sir? Nagkuwento ako tungkol sa trabaho ko. Tahimik siyang nakinig, pagkatapos ay binuksan ang sound player. Subukan po ninyong makinig sa tunog ng ulan sa kawayanan. Nakakatulong po ito upang kumalma ang isip. Ang tunog ng drizzle ay lumabas. Sinamahan ng tunog ng umaalaw na dahon ng kawayan. Ipinikit ko ang mata ko. Naramdaman ko ang halumigmig sa hangin, kahit tuyo ang kwarto dahil sa aircon. Kinabukasan, nagising ako na may sariwang pakiramdam. Ngumiti si Dr. Alcaraz. Ngayon po, dadalhin po namin kayo sa ibang bahagi ng Filipino healthcare. Dinala ako ng sasakyan sa isang siksik na komunidad sa labas ng lungsod. Ang kalsada ay makitid, mahaba ang traffic, ngunit ang sasakyan ng ospital ay nakakagalaw dahil tumabi ang mga tao. Ang isang maliit ngunit malinis na community clinic ay nasa loob. May mga volunteer doctor na nagbibigay ng libreng check-up at gamot. Ang mga bata ay tumatakbo at naglalaro sa paligid. Mayroon po kaming libu-libong clinic na tulad nito sa buong bansa, paliwanag ng doktor. Pinipigilan po namin ang sakit bago pa lumala. Isang babae ang may dalang sanggol. Nag-uubo po ang anak ko. Dok, pakitingnan po. Sinuri ng doktor ng detalyado, nagbigay ng gamot at payo. Inumin po ito sa loob ng 3 araw. Kung hindi po gumaling, bumalik po kayo. Ngumiti ang nanay. Salamat po, Dok. Wala po akong binayaran. Nakatulala ako. Sa Amerika, ang isang check-up ay 1,001. Pabalik, nakita ko ang isang sign ng mobile medical program. Isang van ang nakaparada sa tabi ng kalsada. Sinusuri ng doktor ang mga matatanda sa slum. Nagpapadala po kami ng team linggo-linggo, sabi ng doktor. Binabawasan po namin ang gap sa pagitan ng lungsod at kanayunan. Nakatulala akong nakaupo. Nakaramdam ng init sa dibdib ko. Ang sikat ng araw ay tumagos sa bintana, nagre-reflect sa mga luntiang dahon sa labas. Nang gabing iyon, bumalik ang bahagyang sakit, ngunit pinindot ko ang button. Mabilis na dumating ang team, nagbigay ng gamot at nag-comfort. Huminga po kayo ng malalim, sir. Alam ko na, hindi lang ito ospital. Ito ay isang sistema na nagmamalasakit sa lahat ng buhay. Paanong nangyari ito? Matapos makita ang community clinic, nagsimula akong magtanong sa sarili ko kung bakit napakalawak ng sistema rito. Kinabukasan, dinala ako ni Dr. Alcaraz sa isang university hospital sa Maynila. Ang gusali ay matangkad, ngunit ang loob ay mainit dahil sa natural na liwanag na tumagos sa malalaking bintana. Ang mahinang pag-uusap ng mga medical student ay malakas sa lobby. Ang amoy ng noodles mula sa cafeteria ay lumulutang, sinamahan ng amoy ng bagong libro mula sa library. Dito po, nagsasanay po kami ng libu-libong doktor taon-taon. Paliwanag ng doktor habang naglalakad sa lecture room. Gumagamit po kami ng mga virtual dummy para magsanay ng surgery nang walang panganib sa buhay ng pasyente. Ang training room ay malawak. Ang mga estudyante ay nakasuot ng VR glasses, nakatayo sa paligid ng virtual operating table. Ang kanilang mga kamay ay gumagalaw na parang may hawak na totoong scalpel.
Tingnan po ninyo, turo ng propesor sa screen. Nagsasanay po sila sa totoong case mula sa AI data, binabawasan ang error kapag nagtatrabaho na. Nanlaki ang mata ko. Isang medical student ang nagtanggal ng glasses at ngumiti sa akin. Nagsanay po ako ng heart surgery ng 100 case. Kumpiyansa po na ako ngayon. Sa Amerika, ang ganitong pagsasanay ay napakamahal. Ang mga universidad ay umaasa sa donation. Dito, ganap na sinusuportahan ng gobyerno. Nang hapong iyon, dinala nila ako sa isang malaking conference room. Ang pinuno ng Gene Therapy Research Center ay bumati sa amin. Gumagawa po kami ng gene na nagagamot sa sakit sa puso. Binuksan niya ang slide na nagpapakita ng umiikot na DNA graph. Gumagamit po kami ng modified virus para magpadala ng magandang gene sa mga cell, binabawasan ang permanent risk ng heart attack. Magkano po? Tanong ko. 10,000 po bawat course. Nag-export po rin kami sa Amerika. Ngumiti siya. 10,000? Ang kumpanya ko ay nag-experiment pa lang at ang gastos ay $1,000,000. Nagsimula akong makaramdam ng business opportunity, ngunit sa kaibuturan, humanga ako sa dedikasyon. Habang nagpapahinga, naglakad ako sa University Garden. Ang malaking puno ng bodhi ay nagpapalawak ng mga sanga nito. Ang mga ugat ay nakalabas ng malalim sa lupa. Ang mga estudyante ay nakaupo, nagbabasa sa ilalim ng lilim. Ang tunog ng mga dahon ay umaalaw sa hangin. Ang amoy ng bagong gupit na damo ay lumulutang. Isang binata ang bumati. Tito, saan po kayo galing? Amerika, sagot ko. Tumango siya. Gusto po kong mag-aral doon, ngunit maganda po rin dito. May full scholarship po ako. Ngumiti ako. Bakit hindi ka pumunta? Dahil po gusto kong bumalik para tumulong sa bansa. Sagot niya ng seryoso. Kulang po ng mga doktor sa kanayunan dito. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin. Nag-hire ako ng mga magagaling na doktor na may mataas na suweldo, ngunit hindi nila kailanman inisip ang kapakanan ng lahat. Nang gabing iyon, bumalik ako sa ospital. Nakatanggap ako ng masamang balita mula sa Amerika. Tinanggal ako ng board bilang CEO. Ang stock ay bumagsak ng malala. Nilalabanan ng kalaban ang market. Bumagsak ako sa kama. Ang sakit ay dumating, sumikip ang dibdib ko, humihingal ako. Pinindot ko ang emergency button. Mabilis na dumating ang team. Tumakbo si Dr. Alcaraz sa harap. Pangalawang heart attack po. Gagamitin po natin ang ECMO machine. Ang isang malaking makina ay itinulak sa kwarto. Ang tunog ng pump ay regular. Ang tube ay konektado sa aking vein. Nakaramdam ako ng mas mahusay na sirkulasyon ng dugo. Nawala ang sakit. ECMO po, paliwanag ng doktor. Nagpapump po ito ng dugo sa halip na puso ng pansamantala para magpahinga ang puso. Sa Amerika, ang makinang ito ay 9,000 per day ang upa. Dito, kasama sa bayad sa ospital, nakatulala akong nakahiga, nakatingin sa kisame. Ang malabong ilaw, ang medical team ay nagbabantay sa buong gabi. Ang nurse ay dahan-dahang nagpalit ng IV drip. Matulog po na kayo, sir? Nandito po kami. Kinaumagahan, mabilis akong gumaling. Ngumiti ang doktor. Mas lumakas po na ang puso ninyo, ngunit kailangan po ninyong ayusin ang stress. Dinala niya ako sa meditation room. Ang kwarto ay tahimik. Ang sahig na kahoy ay makintab. Ang mga unan ay nakahanay. Ang mahinang amoy ng incense ay lumulutang. Ang ilaw ng kandila ay malambot. Subukan po ninyong mag-meditate, sabi ng isang monk. Huminga po ng malalim, dahan-dahan, obserbahan po ang mga pag-iisip na dumarating at umaalis. Ipinikit ko ang mata ko. Ang tunog ng paghinga ko ay malakas sa aking tainga. Ang pag-iisip tungkol sa kumpanya ay lumabas, ngunit unti-unting nawala. Nakaramdam ako ng kapayapaan na emptiness. Makalipas ang 40 minuto, idinilat ko ang mata ko. Nakaramdam ako ng gaan. Nakakatulong po ba talaga ito sa puso? Ngumiti ang monk. Opo, binabawasan po nito ang stress hormone. Pinatunayan po iyan ng research. Naalala ko ang puno ng bodhi, malalim ang ugat, matibay laban sa bagyo. Nang hapong iyon, nag-video conference ako sa board sa Amerika. Nagulat sila nang makita akong mabilis na gumaling. John, saang ospital ka? Bakit napakaganda ng hitsura mo? Ngumiti ako. St. Luke's Medical Center, Pilipinas. Ang sistema po rito ay advanced. Tahimik sila sandali. Ikinuwento ko ang AI system, ang pagsasanay sa mga doktor, ang murang gastos ngunit mataas na kalidad ng paggagamot. Dapat po tayong mag-invest dito, tanong ng isa sa board. Tumango ako. Opo. At hindi lang po para sa pera, kundi para sa humanity.
Nang gabing iyon, umupo ako sa ilalim ng puno sa hardin. Ang sinag ng buwan ay tumama sa mga dahon ng pilak. Ang tunog ng mga cricket ay malakas. Alam ko na kung ano ang gusto ko. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Matapos ang pulong sa board, nagpasya akong pahabain ang pagpapagaling ko ng isa pang linggo. Ngumiti si Dr. Alcaraz. Mabuti po, dadalhin po namin kayo upang makita ang buong public health system. Kinaumagahan, dinala ako ng sasakyan ng ospital sa isang government hospital sa kalapit na probinsya. Ang pangunahing kalsada ay malawak, ngunit habang papalapit sa kanayunan, lumiliit ito. Mahaba ang traffic mula sa mga truck ng pananim. Ang mga magsasaka ay naglalakad sa gilid ng kalsada, may dalang basket. Ang tunog ng tilaok ng manok ay malakas mula sa malayo. Ang amoy ng basang lupa na sinamahan ng sariwang damo ay pumasok sa sasakyan. Ang medium-sized government hospital ay luma ngunit malinis. Sa loob, abala sa mga lokal na pasyente. Ang mga bata ay tumatakbo at naglalaro sa paligid ng courtyard. Ang mga nurse ay nakasuot ng malinaw na asul, nakangiti at bumabati. Libre po ang paggagamot dito para sa mga mahihirap, paliwanag ni Dr. Alcaraz. Gumagamit po lang ng ID. Tiningnan ko ang mga pasyente na nakapila pagod ang mukha ngunit nakangiti. Wala po silang binabayaran? Opo. Ang gobyerno po ang nagbabayad. Mayroon po kaming mga doktor na nagpapalitan mula sa malalaking lungsod, ang cardiac examination room. Ang mga kagamitan ay mukhang luma ngunit gumagana ng maayos. Ang lokal na doktor ay maingat na sinusuri ang isang matandang pasyente. Lola, regular po ba kayong umiinom ng gamot? Ngumiti si Lola. Opo, araw-araw po, Doc. Salamat po. Tinatanong ko ang doktor, ang mga lumang makina po ba ay tumpak sa diagnosis? Ngumiti siya. Luma po, ngunit maayos ang pag-aalaga. At mayroon po kaming AI na tumutulong sa pag-aanalisa ng X-ray image na ipinadala mula sa center. Kinuha niya ang tablet at ipinakita ang X-ray ng baga ng pasyente. Nakita po ng AI ang abnormal na spot. Kinumpirma po ko at inilipat po para gamutin sa malaking lungsod. Nanlaki ang mata ko. Ang sistema ay konektado ng ganito. Sa Amerika, ang kanayunan ay kulang pa rin sa mga doktor. Nang hapong iyon, dinala nila ako sa isang liblib na barangay. Ang sasakyan ay dumaan sa luntiang bukid. Ang mga egret ay lumilipad. Ang tunog ng umaagos na tubig mula sa kanal ay hising. Naghihintay ang mobile medical team. Ang mga taga-baryo ay nagtipon. Ang doktor ay nagbibigay ng libreng check-up, nagbibigay ng gamot at payo. Ang mga bata ay nakatanggap ng vaccine at nakangiti ng malawak. Bumisita po kami buwan-buwan, paliwanag ng nurse. Pinipigilan po namin ang mga epidemic, binabawasan ang burden ng malalaking ospital. Isang babae ang may dalang sanggol. May lagnat po ang anak ko. Mabuti po na dumating ang doktor. Mabilis na sinuri ng doktor. Flu po. Bigyan po ng gamot para sa lagnat at magpahinga po ng marami. Nakatayo ako, nakaramdam ng init. Ang mga taga-baryo ay nagmano at nagpasalamat, ang mukha ay puno ng pasasalamat. Pabalik, tinanong ko si Dr. Alcaraz. Bakit po kayo ganoon ka-dedicated? Dahil po naniniwala kami na ang kalusugan po ay isang pangunahing karapatan, hindi po produkto, sagot niya. Ang mga doktor po sa Pilipinas ay nanumpa, natutulong sa lahat, walang pinipili. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin. Tumanggi ako sa murang health insurance dahil sa takot na mabawasan ang kita. Nang gabing iyon, bumalik ako sa ospital. Nakatanggap ako ng balita mula sa Amerika. Pumayag ang board na bumalik ako para pamahalaan, ngunit kailangan kong magpakita ng bagong plano. Nakatulala akong nag-iisip sa ilalim ng puno ng body, malalim ang ugat, nagpapalawak ng mga sanga, nagbibigay ng proteksyon. Ang hangin ay humihip, ang mga dahon ay umaalaw, gumagawa ng kaluskos. Nang gabing iyon, mas matindi ang stress, bumagsak ang stock muli. Inanunsyo ng kalaban ang bagong, murang kagamitan. Naguguluhan akong nakahiga, humihingal. Ang dibdib ko ay sumikip ng husto. Pinindot ko ang emergency button, ngunit sa pagkakataong ito, biglang tumigil ang puso ko. Ang monitor ay flatline ng mahaba. Mabilis na dumating ang team. Tumakbo si Dr. Alcaraz sa harap. Cardiac arrest! Defibrillator! Ang malamig na electric pad ay nakakabit sa dibdib ko. Ang shock ay dumaloy sa katawan ko. Kuminang ako, ngunit walang signal muli. Ang boses ng doktor ay malakas. Ang team ay nag-CPR ng salitan.
Ang mga kamay ay tumama sa dibdib ko ng malakas ngunit tumpak. Ang tunog ng mga buto ay crack-crack. Inin-inject ng nurse ang gamot sa aking vein. Ang gamot ay dumaloy. Ang mga segundo ay lumipas na parang walang katapusan. Ang puso ko ay tumibok muli beep-beep-beep ng regular. Bumuntong hininga ang team ng may ginhawa. Naligtas po na tayo, ngumiti si Dr. Alcaraz, pinapawisan ang mukha. Malaking clot. Agad po tayong mag-operasyon. Itinulak nila ako sa emergency operating room. Ang ilaw ay maliwanag. Ang amoy ng ozone ay lumulutang ng malakas. Mabilis na nagtrabaho ang team. Ang catheter ay ipinasok sa vein. Sinipsip ang blood clot. Tapos na po, sabi ng doktor ng may ginhawa. Normal po na ang puso. Nagising ako sa ICU, nakaramdam ng panghihina ngunit buhay. Umupo si Dr. Alcaraz sa tabi. Nalampasan po ninyo ang critical point dahil sa early warning system at handa po na team. Naluha ako. Halos mamatay po ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi po kami susuko. Nang gabing iyon, nakatingin ako sa mga bituin sa labas ng bintana. Ang kamatayan ay naglinaw ng lahat. Ang pera, ang katanyagan walang halaga. Kinaumagahan, tinawag ko ang board para sa isang emergency meeting sa pamamagitan ng video call. Mag-invest po ako sa Pilipinas. Magtatayo po ako ng pabrika para gumawa ng murang ngunit mataas na kalidad na kagamitan kasama po rito. Nagulat sila, ngunit pumayag nang makita ang datos na ipinadala ko. Humarap ako kay Dr. Alcaraz. Gusto po kong mag-donate at tumulong po sa pagbuo ng medical AI. Ngumiti siya ng malawak. Welcome po. Makikita po ninyo ang tunay na milagro. Tiningnan ko ang puno ng body sa labas ng bintana, mas malalim ang ugat kaysa dati. Ang lahat ng mga flow na dati kong tinuro ay nalampasan ng dedikasyon at innovation. Nakaramdam ako ng labis na pasasalamat. Anong kabaliwan ang nangyayari? Ngunit ngayon, alam ko na ang totoo. Matapos ang pangalawang cardiac arrest, nakahiga ako ng tahimik sa ICU. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumagos sa manipis na kurtina. Ang ginintuang init ay bumabalot sa aking nanghihina na katawan. Ang heart rate monitor ay beep-beep-beep ng regular, parang awit ng buhay na bumalik. Ang amoy ng essential oil mula sa diffuser ay lumulutang, tumutulong upang makahinga ng madali ang baga. Pumasok si Dr. Alcaraz na may hawak na tasa ng mainit na herbal tea. Maayos po ang paggaling ninyo, sir. Malakas po at normal na ang puso. Hinawakan ko ang kamay niya. Doc, nakita ko po ang liwanag nang tumigil ang puso ko. Lahat po ay biglang nawala, ngunit pagkatapos, may tumawag po pabalik. Ngumiti siya ng magiliw. Yan po ang team po namin at ang matibay po na puso ninyo. Umupo ako, nakatingin sa labas ng bintana. Ang malaking puno ng body ay nagpapalawak ng mga sanga. Ang mga ugat ay nakalabas ng malalim, yumayakap sa lupa. Ang sikat ng araw ay tumagos sa mga dahon, lumilikha ng kumikinang na batik sa damuhan. Ang mga kalapati ay lumilipad, ang tunog ng pakpak ay mahina. Naunawaan po ko na, bulong ko. Ang medisina po ay hindi lang makina o gamot. Ito po ay pusong nagkokonekta. Tumango ang doktor. Opo, dito po, ginagamot po namin ang katawan at isip dahil po ang tao ay iisa. Nang hapong iyon, dinala ako ng nurse sa isang pribadong kwarto. Ang kwarto ay malawak, maliwanag, pinalamutian ng simple ngunit mainit. Ang cream-colored na dingding. Ang larawan ng nakangiting Buddha ay nakakabit sa tabi ng kama. Ang bintana ay nakabukas, kita ang luntiang hardin. Ang mahinang hangin ay nagdala ng amoy ng sampagita. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan ang asawa ko at anak na babae sa Amerika. Nagbago po ako. Ibenta po ko ang bahagi ng stock at mag-invest po rito. Lilipat po ako rito ng pansamantala. Umiyak ang anak ko. Dad, masaya po ako. Dati po, masyado kang abala sa trabaho, hindi po mo kami binibigyan ng oras. Naluha ako. Nagkamali po ako sa lahat ng oras. Ang kalusugan at pamilya po ay mas mahalaga kaysa sa pera. Nang gabing iyon, naglakad ako sa hardin ng mag-isa. Ang sinag ng buwan ay tumama sa puno ng bodhi ng pilak. Ang mga dahon ay umaalaw, gumagawa ng kaluskos. Umupo ako sa ilalim ng puno. Hinawakan ko ang malamig, basang ugat mula sa lupa. Bumulong ako sa puno, sa Pilipinas. Tinuruan po mo ako na ang kadakilaan po ay hindi matataas na gusali o pera, kundi deep-rooted compassion na kayang protektahan ang lahat ng buhay. Ang hangin ay humihip ng malakas. Ang mga dahon ay nahulog sa balikat ko, parang yakap na nagpapalakas.
Kinabukasan, nagpulong ako sa hospital team at Filipino investors. Ang conference room ay gawa sa makintab na teak wood. Ang amoy ng mabangong kahoy ay lumulutang. Ipinakita ng screen ang business plan. Magtatayo po ako ng foundation, inanunsyo ko. Gagawa po ng murang medical equipment, ipapadala po sa mga developing country at magsasasanay po ng libreng mga doktor. Pumalakpak ang lahat. Ngumiti si Dr. Alcaraz. Bahagi po na kayo ng pamilya po namin. Tumingin ako sa paligid. Nakikita ang mga mukha na puno ng pag-asa hindi lang para sa Pilipinas, kundi para sa buong mundo. Ang kalusugan po ay dapat maabot ng lahat. Habang nagpapahinga, nakipag-usap ako sa ibang pasyente. Ngumiti ang matandang lalaki na dati kong nakausap. Nagbago po kayo, sir. Dati po, isang taong nagrereklamo sa traffic. Ngayon po, laging nakangiti. Tumawa ako. Opo, nakita po ko na. Sa gitna ng kaguluhan, may pagmamahal na nakatago. Nang gabing iyon, nagsulat ako ng liham sa old board. Nagbitiw po ako para magsimula ulit dito. Nakaramdam ako ng gaan, parang ang ugat ng puno ng body ay lumalalim sa puso ko. Ang huling gabi bago ako bumalik sa Amerika ng pansamantala, nag-meditate ako sa chapel. Ang monk ay nagturo, lahat po ng buhay ay konektado. Ang pagtulong po sa iba ay pagtulong po sa sarili ninyo. Ipinikit ko ang mata ko. Nakita ko ang larawan ng mga bata sa klinik, ang nakangiting nanay, ang mga taga-baryo na nagpasalamat lahat ay konektado parang ugat sa ilalim ng lupa. Ang tunay na kalusugan po ay balanse sa pagitan ng agham at habag, sa pagitan ng individual at komunidad. Ang ilaw ng kandila ay malambot at maliwanag. Ang mahinang amoy ng incense ay lumulutang. Ngumiti ako sa isip ko. Ito po ang paggising. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Matapos ang gabing puno ng meditation, nagising ako na may kapayapaan na hindi ko kailanman naramdaman. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumagos sa bintana. Ang ginintuang init ay bumabalot sa kwarto. Tumayo ako sa harap ng bintana, nakatingin sa malaking puno ng bodhi na nagpapalawak ng mga sanga. Ang mga ugat ay nakalabas ng malalim, yumayakap sa lupa. Ang mga maya ay lumilipad, ang tunog ng pakpak ay mahina. Ang amoy ng sariwang bulaklak mula sa hardin ay lumulutang. Kinuha ko ang notebook na ibinigay ng ospital at sinulat ang plano ng bagong buhay ko, Global Health Foundation, na binuo mula sa habag at innovation. Pumasok si Dr. Alcaraz na nakangiti ng malawak. Handa po na kayong lumipad? Ngunit ang puso po ninyo ay 100% strong. Niyakap ko siya. Doc, babalik po ako ulit. Sa pagkakataong ito, hindi po ako pasyente, kundi katuwang. Tumango siya. Lagi po kayong welcome. Habang nag-empake, tiningnan ko ang souvenir ang laruang elepante mula sa bata sa ward, ang sampagwita garland mula sa nurse. Ang amoy ay nananatili pa rin sa ilong ko. Naglakad ako sa hardin sa huling pagkakataon. Umupo ako sa ilalim ng puno ng bodhi. Hinawakan ko ang malamig, basang ugat. Ikaw po ang guro ko, bulong ko. Tinuruan po mo ako na ang kadakilaan po ay nagmumula sa malalim na ugat, hindi sa pagiging matayog at nakikita. Ang hangin ay humihip. Ang mga dahon ay nahulog, parang tugon. Nang hapong iyon, dinala ako ng sasakyan sa Enaiya. Mahaba ang traffic sa kalsada, ngunit ngumiti ako, hindi na nagreklamo. Tumabi ang mga tao para sa sasakyan ng ospital, nagpasalamat. Pagdating sa paliparan, bumati ang parehong opisyal. Masaya po kaming ihatid po kayo, maayos po na kayo. Niyakap ko siya. Salamat po sa pagligtas ng buhay ko mula sa unang araw. Ngumiti siya. Tungkulin po namin, ngunit marami po kayong nabago. Habang naghihintay sa flight, umupo ako sa isang coffee shop. Pinanood ang mga taong abala sa paglalakad, mga dayuhan na nakangiti, mga bata na naglalaro, mga empleyado na tumutulong ng magalang. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan ang anak kong babae. Ibenta po ko ang malaking bahay sa New York. Bibili po ko ng maliit na bahay dito at magtatayo po ng training center para sa mga doktor. Umiyak siya sa tuwa. Pupunta po ako, Dad. Gusto po kong matuto mula rito. Naluha ako. Mabuti po, anak. Magsisimula po tayo ulit. Umalis ang eroplano. Tumingin ako sa ibaba, nakikita ang Maynila na lumiliit. Ang kumikinang na ilaw ay parang mga bituin. Ang puno ng body sa ospital ay naging isang maliit na tuldok. Ngunit sa puso ko, napakalaki nito. Ipinikit ko ang mata ko. Naalala ko ang universal truth na natuklasan ko. Ang kadakilaan ng tao ay hindi pagmamay-ari, kundi koneksyon. Ang ugat na nakabaon
ng malalim ay kayang protektahan at alagaan ang lahat ng buhay ng walang pagtatangi. Hindi lang ito para sa Pilipinas, kundi isang lesson para sa mundo. Lumapag ang eroplano sa New York. Ang niyebe ay bumabagsak, malamig, ngunit ang puso ko ay mainit. Ibinenta ko ang karamihan ng aking stock, nag-donate sa foundation, at agad na lumipad pabalik sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, dumating ako na may isang bagahe at bukas na puso. Paanong nangyari ito? Matapos lumipat sa Pilipinas ng permanente, bumili ako ng maliit na palapag na bahay malapit sa St. Luke's, napapalibutan ng luntiang hardin. Ang maliit na puno ng bodhi na ako mismo ang nagtanim ay nagpapalawak ng mga sanga, ang mga ugat ay nagsisimulang lumalim. Tuwing umaga, dinidiligan ko ang puno. Ang tunog ng patak ng tubig ay plink-plink. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng basang lupa at sampagita. Sumama ang anak kong babae. Nag-aral siya ng medisina sa kalapit na universidad. Dad, gusto po kong maging doktor na tulad dito, tumulong po sa totoong tao. Ngumiti ako. Mabuti po anak, magtatayo po tayo ng foundation ng magkasama. Sa unang araw ng pagbubukas ng Global Health Foundation, ang Teakwood Conference Room ay makintab, ang amoy ng mabangong kahoy ay lumulutang. Ang Filipino medical team at mga foreign investor ay nagtipon. Ang screen ay nagpakita ng plano para gumawa ng murang stent at libreng AI para sa mga mahihirap na bansa. Magsisimula po tayo sa Africa at South Asia, inanunsyo ko. Magpapadala po tayo ng 1,000,000 kagamitan sa unang taon at magsasasanay po ng 10,000 doktor. Pumalakpak ang lahat. Tumayo si Dr. Alcaraz. Hindi po lang kayo negosyante, kundi bahagi po na kayo ng pamilya po namin. Naluha ako. Akala ko po, ang tagumpay po ay pera, ngunit tinuruan po ako rito na ito po ay pagbibigay. Nang hapong iyon, binuksan namin ang pabrika para sa medical equipment malapit sa Maynila, isang modernong gusali ngunit simple. Ang mga Filipino worker ay nakangiti, nagsanay gamit ang AI. Gumawa sila ng 1,000 stent bawat araw, murang presyo ngunit mataas na kalidad. Nagpapadala po kami sa Kenya buwan-buwan, paliwanag ng foreman. Naglakad ako sa assembly line. Ang tunog ng mga makina ay humming. Ang mga kamay ng manggagawa ay mabilis. Ang amoy ng metal na sinamahan ng bagong plastic ay lumulutang. Nang gabing iyon, dinala ko ang anak ko sa community clinic na dati kong binisita. Tumulong siya na suriin ang mga bata. Sila ay nakangiti ng malawak. Dad, naunawaan po ko na kung bakit kayo nagbago. Isang batang babae ang tumakbo palapit sa akin. Tito, doktor, gumaling po na ako. Niyakap ko siya. Masaya po ako anak. Nang gabing iyon, umupo ako sa ilalim ng puno ng bodhi sa bahay. Ang sinag ng buwan ay tumama sa mga dahon ng pilak. Ang hangin ay humihip ng mahina, nagdala ng huni ng mga cricket. Nagsulat ako ng liham sa aking mga kaibigan na negosyante sa Amerika. Pumunta po kayo rito. Hindi po ito milagro, kundi sistema na binuo mula sa habag at karunungan. Kaya po nating gawin ito kung buksan po natin ang puso po natin. Maraming kaibigan ang bumisita, nag-invest ng mas malaki, lumawak ang foundation, nagpadala kami ng mga medical team upang tumulong sa mga kalapit na bansa. Makalipas ang puntaon, tumayo ako sa International Conference Stage sa Maynila. Ang malaking hall ay may iba't ibang flag. Ngumiti ako sa isip ko. Ang kalusugan po ay hindi produkto kundi karapatan, sabi ko. Tinuruan po ako ng Pilipinas na ang tunay na innovation ay nagmumula sa pusong nagkokonekta, hindi sa kita. Malakas ang palakpakan. Si Dr. Alcaraz ay nakaupo sa harap, nakangiti ng may pagmamalaki. Sa likod ng stage, tumakbo ang anak ko. Dad, graduate po na ako bilang doktor. Magtatrabaho po ako sa kanayunan. Niyakap ko siya. Proud po ako sa iyo anak. Tiningnan ko ang puno ng bodhi sa labas ng bintana, mas malalim ang ugat kaysa dati, nagpapalawak ng mga sanga, nagbibigay ng proteksyon sa buhay. Nagbago ako ng tuluyan, mula sa isang mayabang na taong nagdududa sa Pilipinas, sa isang mapagpakumbabang taong nakakita sa halaga ng habag at karunungan. Ito po ang tunay na milagro, hindi makina, kundi pusong nagkokonekta. Ngumiti ako. Salamat po, Pilipinas. Anong kabaliwan ang nangyayari? Ngunit ngayon, alam ko na ang totoo.